Magandang umaga sa inyong lahat. Ang haliman ng hapon o gabi, Brother Joe. Ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan at minsan pang muli ay nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos dito po sa YouTube. At ito po ay simple lamang po na aking small YouTube program. Subalit ito ay wala pong sugar-coated at hindi po ako namimili ng sasabihin. Whatever the Bible said, ay ayun pong sinasabi ko. Meron ako nais basahin dito sa Biblia, sa Book of Ruth. Sino ba si Ruth? Si Ruth ay isang Moabite. At ito ay sa panahon ng mga judges. So itong Book of Ruth ay nasulat ito around 1350 BC hanggang 100 BC. At ang possible na writer na ito ay si Prophet Samuel na sumulat. Si Ruth ay mula sa tribe ng mga mga Moabite. Tandaan ninyo, yung Moab tsaka mga Ammonite o yung mga lahi na yon, ito ay nagmula ito sa lahi ni Lot. Ito ay tinatawag na naging lahi nila yan, naging race sila dahil sa tinatawag na masakit mang sabihin ay mababasa niyo sa Biblia na si Lot ay nilasing ng dalawa niyang anak at sinipingan at nagkaroon ng anak ang dalawa niyang anak. Bago pagkatapos gunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, sapagkat dala-dala pa rin nila yung tinatawag na kaugalian ng mga taga Sodom at Gomorrah ng panahon na yon. At yung nanay nila, yung asawa ni Lot, ay namatay at naging haliging asin nung gusto pang bumalik doon sa Sodom at Gomorrah. So makikita natin dito na ito ay isang lahi na nagsimula sa incest. So bakit masasabi natin na bakit pinayagan ng Diyos makarating sa Bible? Wala nga matuwid kahit isa. Lahat ng tao ay makasalanan. Pero tandaan ninyo, ganun pa man ang kasalanan ng tao ay nagbigay pa rin ng Diyos ng way, ng paraan para iligtas ang mga lahi ng tao. Alam niyo kung bakit? Si Ruth ay dito ay naging lahi o lineage ni King David hanggang sa mga kings, hanggang sa kay Joseph and Mary, hanggang kay Jesus Christ na bumaba doon sa lineage nila Joseph and Mary. Although si Jesus Christ ay walang isang kapatak na dugo na nagmula kay Ruth, sapagkat the Word became flesh. Ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. So hindi niya kinakailangan ng mga dugo ng tao para ihandog niya sa Ama, sapagkat ito ay sinful. Because we're sinners. So ang kailangan ay tunay na dugo na hindi nagmula sa anumang lipi ng tao, kundi sa perfect Lamb of God na nanggaling sa langit na siyang katubusan sa ating kasalanan. So dito babasahin ko rito sa Ruth chapter 1 verse 16 hanggang 17. Inuulit ko, dalawang foreigners o Gentile ang binabaan ng lineage ni King David hanggang sa Panginoon Kristo. Ito ay kahit si Rahab sa panahon ni Joshua, sa panahon ng pagsakop nila doon sa Kanaan, si Rahab kung tawagin, si Ruth, at may mga ibang kababaihan pa na nag-follow sa God of Israel at hindi na naisulat dito. Pero itong dalawa na to talaga, si Rahab at si Ruth, ang siyang pinagbabaan ng tinatawag na promised Savior sa buong sanlibutan. Ruth chapter 1 verse 16 hanggang 17. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be. I will buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Napakaganda nitong isang pananalitang ito na pangako at isang promise na sealed with faith kay Naomi.
ito ay maaring sa atin din ay ganito yung nais natin. Pero paano nagsimula ang ganito? Kay Ruth. Kaya makikita natin sa verse 1, basahin ko. Ang sabi rito, Ruth chapter 1 sa verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, in Israel, in Judea especially, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons, Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab, and name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelled there about 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them. And the woman was left of her 2 sons and her husbands. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from country of Moab. For she had heard in the country of Moab how the Lord had visited his people, the Israel, the Judea, in giving them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her. And they went on the way to return unto the land of Judah. And Naomi said unto her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as she have dealt with me with the dead, and with me. The Lord grant you that she may find rest, each of you, in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. Nung malaman ni Naomi na God blessed Judea, yung Israel, ay pinulong niya yung dalawa. Si Ruth at si Orpah. 10 years nilang kasama yung biyenan nila o mother-in-law after mamatay yung mga asa-asawa nila, yung magkapatid. So maghipag sila. At dito makikita natin dito na gustong bumalik ni Naomi, pero sumama yung dalawa. At makikita natin dito na yung nag-cling ng gusto yung dalawa na taga Moab kay Naomi, kasi naaawa marahil dahil pangako maari nila sa mga asawa nilang namatay na hindi nila pababayaan ng nanay nila na nag-iisa na lang, sapagkat si Elimelech ay namatay rin, na unang namatay. Kaya ang ginawa nila ay sumunod kay Naomi. Subalit si Ruth, makikita natin ay nag-stay behind siya kay Naomi, sa side ni Naomi. At pinaliwanag din Naomi na kinakailangan bumalik na kayo sa mga bayan nyo. Kasi dito maganda yung pagkakasabi ni Naomi, yung binasa natin, na sabi niya sa verse 8, chapter 1 verse 8, And Naomi said unto her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as she have dealt with the dead and with me. Pinababalik siya. Pinababalik ni Naomi sila na bumalik kayo sa tahanan ninyo ron. Parang ganito na mag-start kayo ng family nyo ron, kasi patay na naman yung mga anak ko, na mag-start kayo ng new life. Umiyak yung dalawa. To make it story short, si Orpah ay bumalik. She wanted a family. Doon siya nag-stay sa bayan niya sa Moab. Si Ruth ay hindi. Although nag-iyakan sila, si Ruth ay
hindi niya iiwan. Kaya sinabi niya, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people, meaning your family, your people, will be my people, and your God, my God. Alam nyo, bihira na lang sa babae itong ganito sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo. Di ba may kasabihan sa atin sa Pilipino na kinakailangan para maging katanggap-tanggap ka sa pamilya ng babae, ligawan mo rin yung kanyang mga magulang. Ibig sabihin, pakitaan mo ng maganda. That is true. Kinakailangan ligawan mo yung nanay muna. Kinakailangan pakitaan mo, ibig sabihin, ng magagandang bagay. At dito, makikita natin dito na si Ruth, ganun ang ginawa niya. Natanggap niya lahat ang anumang merong nakagisnan si Naomi. Kaya sabi nga na your people will be my people and your God, my God. This is the moment na yung sinabi ni Ruth na yon ay she found out the true faith doon kay Naomi. And verse 17, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord, she called the Lord, Lord. May the Lord deal with me, be it ever so severely. If even death separates you and me. Gusto niya, even after they both die, magkasama sila sa kalangitan. Kaya nga sabi ng mga awit, sa 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Ganito ang prinsipyo na makikita natin kay Ruth. Nakilala niya ang katotohanan at napalaya siya ng katotohanan at yung pagmamahal niya kay Naomi ay humantong sa pagkakakilala niya sa Diyos. Humantong sa pagkakakilala niya sa tinatawag na pag namatay siya, ay doon siya ililibing, doon din siya. Your people will be my people and your God, my God. So ang ginawa ni Naomi ay hindi niya na inulit-ulit pa na bumalik ka doon sa bayan mo. Hindi. Sama ka, sige. Let's go. Ngayon, nung bumalik na sila doon sa Judea, merong palayan doon na nag-aani at namulot si Ruth ng mga sheaves o yung mga nalalaglag na mga tangkay na mayroong mga lamang mga trigo o barley o sa atin palay, kinukuha niya, iniipon niya para tatanggalin niya yung mga palay na yon at alam niyo yung i-grind yung babagsakan ng pambagsak para maging bigas o maging barley, gagawin tinapay. Ngayon, hindi niya namamalaya na namumulot siya, napunta doon siya sa palayan ni Boaz. Si Boaz ay isang mula sa lahi ni Judah. Si Boaz ay isang naging great grandfather ni King David. At dito, si Boaz ay advancing years, mas matanda naman ng di hamak kay Ruth. Subalit siya ay nakapokus lang siya sa business na pagpa-farm. At siya ay tinatawag na loner o nag-iisa at independent. Single sa buhay, may edad, single sa buhay. Gusto niya lang magnegosyo at makatulong sa mga kababayan niya na nagugutom after ng famine. At makikita natin dito na si Ruth ay isang
babae na nakapokus lamang sa goal niya na magtrabaho sa pagpupulot ng mga barley para meron silang pangkain ng kanyang mother-in-law at sa sarili niya para mabuhay. Ito ang kanyang ginagawa araw-araw hanggang sa mapansin siya ni Boaz na tinanong niya yung mga young men o yung mga batang mga harvester, sino to? Hindi nila kilala, but ang alam lang nila si Moab, isang Moabite na nanggaling doon sa Moab na ang mother-in-law niya ay si Naomi. Kilala ni Boaz si Naomi dahil malapit na kamag-anak. Ang nangyari, sabi, huwag niyong pagbawalan at bigyan niyo pa siya ng mapupulot niya, laglagan niyo para meron siyang maiuwi sa bahay niya kay Naomi. At ginawa nila yun. So naging favorable yung condition ng harvesting na yun para kay Boaz at para kay Ruth and Naomi. At makikita natin dito na natapos yung pag-harvest. Makikita natin si Naomi ay inasikaso ni Boaz na malinis ang intensyon, pinakain kasama ng mga mas bata sa kanya ron, yung mga harvester niya. At dito makikita natin ang sabi ni Boaz, dito ka na lang mag-stay, magpulot ng mga nalalaglag. Huwag ka na pumunta sa iba. Para makita niya ni Ruth na ganon ka-importante kahit siya ay isang dayuhan doon sa kanyang palayan kay Boaz. So ang nangyari dito ay kung makikita natin, yung mga young men, pinagbawalan ni Boaz na huwag niyong pagagalitan o pigilin. Hayaan ninyong bigyan niyo siya ng kanyang mapupulot. At makikita natin dito si Ruth, concentrate lang siya sa pagpupulot. Did she ever talk and speak with those young men? At nakipagharutan o landian? Hindi. In-entertain niya ba yung mga young men? Hindi. Yung mga tinatawag na kasing edad niya marahil din yun? Hindi. Did she ever nag-fling-fling at nagbigay ng mga tinatawag na soap jokes and sweet talks sa mga lalaki? Hindi. Ang goal niya lang ay to pick up sheaves, yung mga nalalaglag na barley, at iuwi at gawing tinapay. Yan ang purpose ng tunay na nag-abroad from Moab to Judea. Parang sa atin yan sa Pilipinas, yung mga nag-abroad sa abroad. Ano bang purpose ninyo kung bakit kayo nag-abroad? Para may maipakain kayo sa mga anak ninyo tulad ng ginawa ni Ruth. Para meron kayong may pang-aral sa mga anak ninyo, mag-survive sila at hindi mabura ang lahi nila sa mundo. Tulad ng ginawa ni Ruth. Subalit ang nakalulungkot nito ay mababalitaan ninyo, imbis na magtrabaho ang isang babaeng nag-abroad o lalaki, ay gumagawa ng tinatawag na kalapastanganan sa pamilya niya, kabalastugan dun sa isang bansa na hindi niya bansa. At doon inuubos niya yung kanyang pera at doon ang kanyang sarili binababoy niya sa ibang tao. Makikita natin na malayong malayo kay Ruth ang ganong ugali. Ni hindi siya nakipag-fling-fling doon sa mga lalaki doon na laborer din ni Boaz, at ni hindi nga siya nakipag-fling-fling doon sa may-ari kay Boaz. Ang intention niya lang, pick up those leftover na mga barley, pagkatapos pagpuno na, and go home. Di ba ganun sa pagtatrabaho sa atin? When you at work for 8 hours, halimbawa 8 hours, finish your 8 hours and then go home. Nung nagtatrabaho ako sa mga ganyan, nung isang araw, sabi ko, you know bro, sabi ko, I only work here for 8 hours.
And then after 8 hours, I'm done. If they call me sa phone na asking for something, I'm not gonna answer the phone because I'm done. My house is not my workplace. Only this. Kaya yung iba na tatawag pa sa akin, hindi nga ako sumasagot sa cellphone ko eh. Kahit bigay ko sa inyo phone number ko, hindi ko naman sasagutin niya. Ang nag-iiwan ng message lang at mapipili ko kasi marami mga nag-i-spamming, nang-i-scam sa mga phone. Kaya dito, makikita natin dito na ang kasaysayan ni Ruth ay kumakatawan ito sa isang worker, sa isang nag-abroad. Ano ba ang purpose natin? Bakit tayo umalis ng bansa? Para ba magliwaliw? Magpakasarap sa sarili? O para ang mga anak natin, ang pamilya natin ay mabuhay natin sa paraan na nais natin para sa kanila? Upang para pag tayo tumanda at mamatay na at mawala na sa mundo, ay mabanggit nila ang pangalan ninyo na napakabuti ng aking nanay. Itinaguyod kami kahit sa hirap ng buhay. Ganito ba ang nais nating gawin? O makipagsayaw ka kay Satanas sa mga demonyo sa ibang bansa? Alam nyo, nung ako ay nandun sa nasa deployment ako, pero meron kaming kampo doon sa Kuwait. Camp Virginia kung tawagin. Merong Camp Arif dyan. Sa isa sa mga kampo ron. Sa komisari, may mga Pilipina kasi rin imbis na tapos na sila sa mga trabaho nila pa. Halimbawa, Saudi Arabia o ano, doon tinatransfer sila ron sa ano. Sa mga komisari. Ito meron doon. Tapos may mga nagtitinda ron. Yung isang kasama ko, sabi sa akin, bro, bakit? Kasi hindi kami pwedeng lumabas ng isa lang, dapat laging dalawa para just in case kung ano mangyari. That's legal sa mga kampo, sa US military bases. Kasi ka-roommate ko rin siya. Yung nakatira kami sa ano, magkaiba kami ng bed pero yung containerized housing unit kung tawagin. Ang kulit sabi, bro, bakit? Punta tayo sa komisari. Bakit na naman? May maganda doon eh, bagong dating daw eh. What? Sabi ko. Pero meron na siyang pamilya. May mga anak na pamilyado pero may kalokohan pa eh. Dahil ka-roommate ko, dahil minsan pag ako may bibilihin ako doon sa komisari, bibili halimbawa ako ng kailangan ko sa sarili ko sa deployment, na isasama ko siya kasi sasamahan niya ako kahit ayaw niya. Ganon din ako. Sige, samahan kita. So, sabi ko, anong susuotin natin? Mag-uniform ba gusto mo o PT, yung physical training uniform? Uniform tayo para maganda natin, makita rango natin. So, sige, sabi ko ganon. So, nag-uniform pa ako. Minsan, yung PT ang suot. Pero gusto niya naka-uniform ako. Kahit hindi ko duty. Kasi, ang tawag ron, day off namin o liberty. Na ano, nagkukwento siya, nambobola na siya ng Pilipina ron. Ako, nakaganito lang ako sa may pinto. Yung mga tinitindang ano, yung parang may mga kung ano-ano ron, nakagano lang ako sa salamin. Nilapitan ng isang Pilipina. Kinakausap-kausap ako. Bata-bata pa eh. Sabi ko gano'n, ilan taon ka na rito sa ano, sa kadarating ko lang din sa gano'n. Alam niyo yung mga common ano? Ganun ba? So, hindi ako nagtatanong ng ano, yung mga personal. Hindi ako nagtatanong na gano'n. Kasi hindi ako interesadong ano, sa mga gano'n-gano'n. Kasi, nandun ka na nga sa lugar na yun, hindi wala kinabukasan, mamamatay ka kung babagsakan kayo ng Scud missile. Pagkatapos gagawa ka pa ng kalokohan. Parang at saka hindi ko gagawin yun eh. Sabi ko ganun. Sabi ko, alam mo, pinagpaliwanag ako eh. Alam mo, delikado sa mga ganitong lugar, di ba? Halimbawa, hindi natin alam, bigla na lang mayroong sumabog dito tulad ng nakaraan. May sumabog. Yeah. At hindi lang yun eh. May mga Pilipino, imbis na magtrabaho, nagparinig ako eh. Ang kalokohan ng ginagawa at yung pamilya nila sa Pilipinas nagugutom. At sa nila dinadala yung perang pinagkitaan nila na sa hirap.
Sa panlalalaki o pambababae, di ba? Sabi niya, ano, parang ano siya. Ngayon, naano siya sa akin, parang yung dating ko is advisor, hindi para magpling-pling. Lumabas ako sa pintuan. At yung isang kasama ko, iniintay ko. Okay, tapos na siya. Sabi ko, dinidiskarte mo yan? Oo. Sabi, bro. Pilipina yan eh. Kakapit siya. Alam mo mga Pilipina, pagka may nakita silang, sabi ko, grabe to. Hindi ko na siya inano kasi kabady ko siya. Kasama ko rin sa deployment, doon sa frontline. Tapos gaganin. Bahala ka. Sabi ko, ingat ka lang bro. Baka mamaya mabusted ka ng asawa mo. Malaman pa ng mga anak mo. Baka i-post mo pa sa Facebook mo yan. Nung dati. Sabi ko. So makikita natin dito na depende sa tao. Kasi si Ruth, nabasa ko ugali nito dito sa Biblia. Kaya tama si Ruth na focus ka lang sa trabaho mo. Pag kumita ka, iuwi mo sa pamilya mo ang buong bread. Ang mga kinita mo. Kaya makikita natin dito na nagkatuluyan sila ni Boaz. Naging asawa niya si Boaz. Kung babasahin na ninyo. Si Boaz ay kinsman redeemer. Hindi siya isang judge, kundi kinsman redeemer. Subalit mayroon pang isang mas malapit na kamag-anak, yung kinsman's redeemer. Kaya sabi, tutubusin mo yung lupa na mga namatay na anak ni Naomi at si Elimelech. Pero gustong tubusin ng isang kamag-anak na malapit ni Naomi. Pero sabi ni Boaz na, subalit kinakailangan pakasalan mo muna si Ruth. Bakit niya nasabi yun? Kasi nung humiga si Ruth sa paanan ni Boaz, ay nais ni Ruth na siya ay maging asawa o pakasalan. Meron man ligaw na nakita rito. Meron man ligaw. Unang-una, nagpigil si Boaz. Nakita niya yung babae na kasi alam niya na nangyari na widow na siya. Kasi nagsusuot sila ng pang widow na hindi siya dalaga, widow. Nakita niya. At nagtimpiling sa sarili si Boaz na siyempre malinis ang hangarin niya. Pero makikita natin may love at first sight dito sa kasaysayan ni Ruth. At tinitignan niya lang si Ruth na trabaho lang talagang gusto. Nagkataon na yun ang type ni Boaz siguro. Kaya makikita natin na sa verse chapter 4, naging mag-asawa sila. At natubos niya yung mga lupain ni Naomi na nakasanla sa ibang kamag-anak. At si Ruth ay naging isang bahagi ng kasaysayan ng Israel, ng Kingdom of David, Kingdom of Jerusalem, Kingdom of Israel. At dito nagsimula ang lineage hanggang sa bumaba ang Panginoong Kristo. Si Boaz ay isang guardian o redeemer sa kanyang clan, in his clan, sa Ruth chapter 2 verse 20. Si Boaz ay kumakatawan o prototype ni Jesus Christ na siyang redeemer, kinsman redeemer. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13 hanggang 14, sabi ng verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Prototype ni Jesus Christ. Si Boaz. He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 14. Kaya sabi ng Biblia na ang pagtubos sa atin sa mga kasalanan sa pagkakautang ay sa pamamagitan ni Kristo na siyang Redeemer tulad ni Boaz. Si Jesus Christ ang tunay na Redeemer. Kaya sabi ng Biblia rito,
Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Ang ating Redeemer, naglagay ng seal, parang seal of approval, the seal of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang siyang nagpapaalam sa atin ng unawa, ng discernment sa atin, which way we must to walk. Not the way of Balaam, not the way of Cain, ni Cain, not the way of those perishes, but the way of the Lord. Na sinasabi niya na Jesus, ang Panginoon sa Kristo, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but by me. Ang Holy Spirit, sa tinatawag na pagre-redeem sa atin, ang nagbibigay ng pag-asa. Nung panahon na to ni Boaz, ang katibayan na nai-redeem ka, nai-redeem yung pag-aari mo tulad ng property nito ni Naomi at na-redeem niya si Ruth ay yung isang pares ng sandals ibibigay. Yung isang sandal, either right or left. Yun ang seal na na-approve, yung tinatawag na redemption. And our redemption that Christ gave for us ay yung tinatawag na merong seal of the Holy Spirit because the Holy Spirit gives us hope. Romans chapter 15 verse 13. Meron ako nabasa na kalimitan sinasabi ito ng mga kababaihan na sabi nila. Some women says that men always remember love because of romance only. Yung mga babae, sabi nila, kaya lang naman nila naaalala ang pag-ibig dahil sa romance lamang, dahil gusto lang nilang makaisa yan. I call it like, you've been tricked. You've been tricked. Because if you found someone that bounded to hell, he or she gonna trick you like Eve, like Adam. Pag sinabing man, who's this man? Holy man of God won't gonna trick you. Saints of the Lord won't gonna trick you, but he or she will tell you about God and heaven, about salvation and life. Kaya yung mga babaeng nagsasabi, men always remember love because of romance only, they failed for the first time and they thought that was the end. Nagbigay sila ng kanilang attention sa isang lalaki, sa guy o sa girl o sa babae. Even their time, their money, their effort, everything. They gave their self, oneself dun sa karelasyon nila. And then they failed. You know why? Because Christ doesn't live with those people. If Christ doesn't live with those people, i-gather ka. If you're a believer, i-gather ka sa malapit sa edge of the cliff and then push you. Men always remember love because of romance only. Who's man? Not the man of God. Not those true believers of Christ. Not all men will always remember love because of romance only. Not all men. There are men that willing to sacrifice his life, willing to sacrifice everything for God, and willing sa isang babae na protektahan ka for God the same way also sa mga babae, sa lalaki. That's why
Kaya sabi rito, ang kapalaran, ang victory, ay hindi yan dumarating just like that. You have to fight a war. You have to go into a war in order to gain the victory. Spiritual warfare. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 5, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. That's the love of God. The love of God never fails us. 1 Corinthians 13 verse 8. All preaching of the gospel will cease. Speaking in tongues, they will be stilled. All knowledge will pass away, but love never fails because God is love. 1 John 4:8. Ang sabi rito na ang tunay na pag-ibig ay hindi ka i-dishonor. Hindi ka i-disrespect. It's not self-seeking. It's not easily angered. Alam niyo, marami nagsasabi rito, not self-seeking, not easily angered. Pag sinabing iba ang tinatawag na godly jealous, yung jealous na godly. Because ang isang tao na may pagmamahal sa isang kapwa-tao at yung nilalakaran ng isang napapahamak ay papunta ron, may pag-ibig siya, he got angered doon sa isang tao kasi you know the truth, but the truth you don't want to apply the truth sa'yo, mapapahama ka. You keep on doing it, they gonna let you go. They gonna let you go. It's okay. Go ahead. Parang si Apostol Paul. Ang sabi, hindi mapigil, di ba? Itiwalag. Hindi lang yun. Ayaw, give it to Satan so that his body would be punished or perish, but his soul makakarating sa langit. Matindi yun. Baka mauwi sa demon possession yun. Kaya dito makikita natin dito na God is a jealous God as well as His saints. Pag nakikita niya, yung jealousy rito ay hindi yung jealousy na kukuha ka ng bato, babatuhin mo yung pinagsesolosan mo. Ang sabi ng Biblia, di ba? Ang pinagmumulan, sabi kay Moses, pinagmumulan sa inyo ng kasalanan, cut it off. Cut it off, sabi. Kung araw-araw ka nasasaktan sa ginagawa sa'yo ng mahal mo, halimbawa, ng asawa mo, pamilya mo, cut it off. Kaya nga merong, sa Pilipinas lang kasi walang divorce eh. Kaya nga sa Bible nilagay ang divorce eh. Biblically, mayroong divorce talaga. Sa mga taong masuwayin, sa mga taong nabaliw, sa mga taong hindi nagbago kahit kailan, sa mga taong naging napakasama, cut it off. Yun ang kulang sa mga Pilipino. Kaya hindi makausad ang buhay. They don't have rights to have a new life. Kasi nga, there's no divorce. But sa Bible, may divorce. Sa Vatican, may divorce. Sa Latin Americas, mga Catholic yan, may divorce. Of course, America. Sa mga Arabian countries, may divorce. Only in the Philippines, walang divorce. Kaya they live like hell. Yung mga kababaihan na niloloko ng mga asawa nila ayaw na magbago hanggang sa mamatay, hanggang masalvage ng pulis, hanggang sa masagasaan, hanggang sa mapatay ng kapwa masamang tao. Because there's no divorce. Laso na, acid na, toxic na relationship, hindi niya pwede pagsamahin yan. There should be a divorce. Cut it off, ang sabi. Subalit sa mga taong nais manumbalik pa sa Diyos at sa kanilang pamilya, give them always last chance. No second chance, no third chance, last chance. This is your last. If you warn them many times, it's gonna be your last. You have to be strong to say that. It's gonna be your last. I don't want to see you like this. I don't want to see you do it. I don't want you to do it like that again. Cut it off. That's what Jesus said. Di ba?
Ang sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Ang sino mang nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ni Satanas. Si Pedro lumapit sa Panginoon, Panginoon, nagkakasala sa akin ng kapatid ko. Ilang beses ko ba patatawarin? 70 times 7, sabi niya. Sila na daw dalawang magkapatid, si Andrew at si Peter. Saka hindi nagkakasundo. Hindi malaman ko sa pagkain o sa pagluluto. We don't know. Ang sabi, it's your brother. Patawarin mo 70 times 7. Paulit-ulit na sinasabi. Pero, at the end, pinangaral na, nagbago naman si Andrew eh. Kaya, hindi na sinabi ng Panginoon, cut it off. Tatanggalin ko rin sa bilang apostol ko. Hindi. Ang ginawa ay tinigil ni Andrew kung ano man yung nakakaasar kay Peter, marahil, o pagsasalita. Ganon din sa isang tao. Kung nasasaktan mo yung isang tao, everyday sa ginagawa mo, alam mong ayaw niya nun, patuloy mo ginagawa yon, there will come a time she or he will cut it off. Either relationship or ano man yon, she will cut it off. Because what? Because why? Because she knows the truth. Na hindi niya paglalaruan ng katotohanan ng Diyos. Because God is love. God is love, and love never fails. If someone doesn't have the love of God, ang sabi rito, he will keep on walking down the road, downhill, down to hell. And if she doesn't want to stop doing it, she will fall hard doon sa place of no return. Kaya sabi rito, love, the real love never fails. And if someone love you so much, irespeto o tanggapin mo yung tao niyo na nagmamahal sa'yo. Subalit if not, that person will gonna cut it off just like Christ said, cut it off. Sapagat ang puno na hindi namumunga ay puputulin, cut it off. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Yung mga sanga na hindi na nanatili sa puno ay hindi naman magbubunga, cut it off. Ano mang ginagawa nating kasamaan, mga kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho, subalit sinasamahan mo ng masasamang gawain, cut it off. Before you find out yourself na nag-iisa ka lang sa isang sulok and nobody wants to say or to speak with you. Kasi nasaktan mo ang damdamin ng mga mahal mo sa buhay. Sometimes it's hard to take it back, yung respeto ng tao. Why? Dahil matindi ang sugat na binigay mo sa kanila. Mga kapatid, anong purpose natin sa buhay kung bakit kayo nag-abroad? Para sa pamilya. Hindi para sa ibang tao. At lagi niyong tatandaan, our body is the temple of the Holy Spirit. Anyone who destroyed that temple, God will be destroyed him too. Yung templo to, yung ating katawan. And if God said, I will turn it down, I will turn it down and you will go back to that dust again. Mamamatay ka at magiging dust ka. Ang saklap nun. Kaya nga ang masasabi ko rito ay, sabi nga ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 24, for all people are like grass and all their glory is like flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Lilipas tayo. Anumang ganda ninyo, anumang kakisigan ng inyong katawan. Ang sabi, we are all like grass. At tulad ng mga bulaklak na nalalanta hanggang sa matuyo, hanggang sa mawala, hanggang sa bumagsak sa lupa.
Why? Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating itsura, ang ating pagmumuka, ang ating mga katawan. Marami ako nakikitang ganyan na mga tao na pinangangalandakan ang kanilang katawan sa social media, ang kanilang sarili. Kasi dadaan sa feed ng ano mo yun ng YouTube mo pag napapanood mo di ba? Kaya sabi rito, Proverbs 31 verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Ito ang katulad ni Ruth. Ang babae na may takot sa Diyos ay isang kapuri-puri because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dapat may takot sa Diyos. Maraming tao ngayon, mga kababaihan, wala nang takot sa Diyos. Wala nang respeto sa Diyos kahit kailan. Hindi na nila nire-respeto ang Diyos. Kaya nga sabi rito na, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Titus 2:11 verse 13. Verse 12, it teaches us to say no to ungodliness, worldly fashions, and we have to live with self-control, upright, godly. In this present age, ang sabi rito, sa panahon nating ito, verse 13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Ito ang kailangan ng Panginoon sa atin at kailangan natin na ang blessed hope natin habang hinihintay natin ang pagpapala ng kanyang muling pagbalik rito, appearing of the glory of great God and Savior Jesus Christ. Ang sabi rito, dapat tayo po ay pinupurify natin ang ating mga sarili as His people. At ang sabi rito, sapagkat ay ni-redeem ng Panginoon upang gumawa ng mabuting bagay. Saan man tayo naroroon? Ika'y nagtatrabaho sa Middle East, nagtatrabaho ka sa Hong Kong, nagtatrabaho sa Taiwan, sa Amerika, sa Australia. Mga kapatid, what is your purpose? To give way for Satan, to use your body para ikaw ay mag-enjoy sa buhay na hindi mo nalalaman, you have a commitment sa family mo, back home doon sa Philippines o kung saan man sa tahanan mo. Subalit ang gagawin mo ay isang bagay na pagsisisihan mo at there's no more recovery. You have to think. Isipin mo ang pangalan ng Panginoon sa Kristo na siyang magliligtas sa iyo sa lahat ng anumang tukso na nasa sanlibutan. Ang sabi rito ng Biblia, kung babasahin niyo 2 Peter chapter 2 verse 18 hanggang 22, iiwan ko na sa inyo yun. Basahin niyo. Matatandaan niyo si Jesus Christ. He didn't entrust himself to worldly people. Hindi niya pinagkatiwalaan sa sarili niya sa mga makasalan, sa mga worldly. John chapter 2 verse 24. Many people believe in his name and saw the signs. Verse 24, but Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. We have to think it na meron dapat tayong mind of Christ. Hindi natin dapat magtiwala kaagad tayo sa mga worldly people. If you are believer of Christ, never entrust yourself, lalo na malayo ka sa family mo. Never. You have to be strong, always praise and pray and worship God Almighty through our Lord Jesus Christ para iligtas ka sa lahat ng mga snares o kagagawan o mga delubyo pahamak na maaring gawin sa iyo ni Satanas. God is a God of order, and He is our Savior, the Holy One. The Holy One, not only of Israel, but the Holy One of God, our Lord Jesus Christ.
Kaya sabi rito, ang mga alagad sa Acts chapter 4 verse 29 verse 30, the believers preached the gospel with great boldness. Nung pumunta sila sa ibang mga lugar, they just preached the gospel. Hindi sila nakipag-mingle sa mga sinners para maaya nila kay Kristo. Mga kapatid, if you're a Christian, you cannot seduce people with your own style or words para manumbalik kay Kristo. Yung akala ninyo na Christian na kayo ay, ang salita ninyo ay, ganito, example ay alam mo kapatid, kung mananalig ka sa Panginoon ay babaguhin ka. You know what I did? I asked for God, change my old ways, but not myself. Yung ako mismo. If I wanna say a word, na bilang ako, si Brother Joe, I will say it. Hindi yung magbabait-baitan kayo. Ganun ba umarte si Kristo? Na hindi makabasag pinggan, mabait, kaya sa kabaitan ninyo, i-entertain nyo yung mga babae o mga lalaki para mapuna kayo. Hindi nyo sila masesave. The only people na lalapit sa inyo ay possessed by the devil and they will lure you. Ilulord kayo. You have to say the word. You must be born again. You should accept the kingdom of our Lord Jesus Christ, His King, the King of Kings and the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. Hindi nyo maaari ang mga tao ay sa malumanay na salita, sugar-coated na words. Ang makikita kasi, hindi si Kristo sa inyo, hindi nila makikita. Ang makikita, yung sarili ninyo, ay madaling lokohin to, mukhang tatanga-tanga yun. Christian yan, born again yan. Madaling, Baptist yan, evangelical yan, Pentecostal yan, madaling lokohin kasi tignan mo naman parang engot. Ano yung parang madaling maloko kasi kasi kung magsalita, hindi ho ganun si Kristo. Kaya sabi ng Biblia, yung mga alagad, sabi, Peter preached with courage. Ito, Acts 4:13 hanggang sumusunod na kabanata. At the Sanhedrin, they saw Peter's courage. Peter preached the word of God with courage. Hindi yung, mga kapatid, ganito po tayong lahat, manalig tayo, tulad ng pagsasalita na Tia Deli. Wala hong ganon. Instead, Jesus Christ, He is the Lord of Lords. Only in His name, there is salvation. Meron bang mga Christian o preacher na dapat magsalita ng akala nyo salitang hindi nakakabasag na? Mga hypocrite yun. Kaya sabi ko sa Panginoon, I'm not gonna yung parang yung vision ko nga yung panaginip ko. Sabi sa akin ng Panginoon, magsuot ka ng mga shoes dyan, sinuot ng mga preacher yan, great preacher, from the oldest great preacher. Sabi ko, I'm not worthy, Lord. Sabi ko, hindi ko susuotin yan yung style nila kung paano sila mag-preach, no? Nakita ko yung shoes ko. Yung shoes ko mismo. Yun ang gagamitin ko yung shoes ko. Sapatos ko yun. I wanna be me. Myself. I wanna be myself. Kung ano ko, yun. Hindi na bago ni Kristo ang aking pananalita, ang aking pagkilos, o ang aking pananamit. Ang nabago sa akin ay yung pananaw ko na dating papunta sa impyerno ay kay Kristo na. Kayo mga Kristiyano, yung tinatawag ng mayroong mga lantik ang kamay feminist, hindi kayo hinahatulan ng Panginoon. Kung kayo ay dating homosexual at nakasanayan ninyo yung medyo lantik ng kamay, pero kayo ay nabago yung pananaw sa buhay at alam ninyo na dalawa lamang ang kasarian na nilikha ng Diyos, hindi kinakailangan ni Kristo na pati yung pananalita ninyo ay baguhin. Ang nabago sa inyo,
inyong pananaw at yung kasalanan ninyo ay na-wash out na, inalis na ng Panginoon. Pinalitan kayo. Ang pagsasalita ninyo, kahit malumanay, kasi yun kayo. Hindi nyo pwedeng gayahin si Brother Joe na he can preach the gospel straight to the point and he can stare someone. Huwag ninyo akong gayahin kasi ako to. The original one, at kayo, ang nabago sa inyo ay ang pananaw na ninyo. Subalit kung ang pananalita ninyo dating malumanay, yun kayo. Kung medyo may lantik ang inyong mga kamay, hindi hinahatulan ng Panginoon yun. E paano na lamang yung mga merong tinatawag na parang sa yung hindi makontrol yung salita, mga ganun-ganun. Yung parang nanginginig. May nakalimutan ko lang yung sakit na gano'n. Merong mga ganong Christian na merong affected na ano. Hindi nila mababago yun. Ang babagoyin sa iyo, yung pananaw. Ano ibig sabihin? Kung dati ka nagsusuot ng mga damit pambabae na hindi naman dapat, ay kinakailangan na iwasan mo na yun. Kasi pambabae yun eh. Kaya makikita natin ang pagbabago ay yung lakad natin. Ganon din sa mga kababaihan na dating mga lesbian. Kung nabago ka, minsan pa na ang pananalita natin yun tayo. Kasi yun kayo eh. Yun mismo yun. Ang inaalis sa atin ng Panginoon, yung evil desires, sinful ways, ay nang inaalis. Alam natin na pagsusuot ng hindi tama ay that's sin. Subalit, yung babaguhin yung sarili ninyo kasi sinasabi ng ibang mga preacher ninyo na ay, kinakailangan magsalita ka tulad ng tunay na lalaki. Kung dati ang salita mo, halimbawa ganito, kung ikaw ay isang dating homosexual, ay ang pogi-pogi mo naman, Brother Joe. Gusto mo naman sabihin ngayon, Brother Joe, hindi ka pogi. Hindi mo ganun. Yung terminology na ginagamit natin na kalapastanganan sa Diyos ay yun ang inaalis sa atin ng Diyos. Yung mga pananalitang ganun. Pero kung ikaw mismo, hindi ka naman talaga tough na warrior ka, na huwag niyong pilitin. Kasi ang binago sa atin ng Panginoon, yung pananaw natin. Yung pananaw natin. Halimbawa, ikaw ay nakakilala sa Panginoon na dati kang homosexual, kinakailangan ba pumasok ka sa military? Hindi naman ganun eh. Ang binago sa atin ng Panginoon, pananaw natin na dati papunta tayo sa impyerno, ay kinancel ng Panginoon yung kaparusahan sa atin because we receive Jesus Christ. Ang binago sa atin ay ang pananaw sa buhay at tayo ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ganun din sa mga nag-a-abroad. Ang pananaw nyo sa buhay ay ano? I-survive ninyo ang mga anak ninyo na nasa Pilipinas at magtrabaho lamang kayo upang ang katulad ni Ruth ay maging kayo rin na pinagpala sa huli. Maraming salamat sa inyo. Ito po muli yung kapatid na si Brother John ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. At pwede nyo sabihin sa iba na i-share nyo sa iba ang gospel na ito na sinasabi ko. Ito ang tinatawag na the modern times gospel preaching ko na kesa sira kung sino man tamaan. At what I'm trying to say is, be strong and stay with our Lord Jesus Christ hanggang sa pagdating niya. Alam natin, there will come a time and days and time that He will appear again for the second time dito sa earth. Maraming salamat. God bless inyo lahat. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan.